Yung kay Remulla, ano po, kay John Vic Remulla, habang nagpapaliwanag po si DILG Secretary John Vic Remulla ho, mga bossing, ayan o, wala, hinihintay ko eh. Yung sasabihin niya na negatibo eh. Halos wala akong narinig eh. Basta ang sabi niya ay si Torre bibigyan o posibleng bigyan ng bagong posisyon galing po sa Pangulo, mga kababayan. Ang iniisip ko naman ho, mga bossing, hindi, ano to, real talk to, iniisip ko, hindi kaya dahil wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na ang PNP chief ang mag-serve ng warrant of arrest, no? Doon sa mga arestuhin. Hindi kaya ganun ang ginawa. O sige, oy, Torre, umalis ka muna sa pagka-PNP chief. Nako, eto, palapit na ang Setyembre. Kailangan ikaw ang mag-abot nung warrant of arrest kay Bato de la Rosa at kay Bungo. O, baka isa yan. Ano po? Sabi ni Ruben, Kasilagan, Idol, pakinggan mo yung sinabi ni Attorney Claire. Yun po ba yung mabigat na trabaho? Yung susunod o yung ipagkakaloob kay General Torre? Yun po ba yun? Malamang ho yun. Ano po? Huwag mong takutin at paiyakin, Boss Mark, ang mga di ba? Tingnan nyo ho, mga kababayan. Nung arestuhan po nung Buloyski, sino po ang humarap? Sino po ang pumbronta? Sino po ang nagtiyaga? Sino po ang naghukay? Sino po ang naghagilap ng heartbeat? Si General Torre. Di ba? Yung pong isa-serve naman yung warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte, papunta po doon sa The Hague. Sino po ang pumbronta na naman? Sino ang naghintay ng 10 hanggang 12 oras para iserve yung warrant of arrest at sang sabi ng mga DDS, kinidnap daw ang dating Pangulo. Oh, Torre pa din ho yun. Baka mamaya, Torre, no? Ikaw, bumaba ka muna, umalis ka muna sa pagka-PNP chief, iserve mo muna itong warrant of arrest ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Kasi Setyembre, Oktobre, o hindi ako may sabi niyan. Ang may mga sabi ho niyan, si Ellen Tordesillas, yung writer ho, di ba, Oktubre daw. Tapos si Bato din. Si Bato din ho, mga kababayan. Ano sinasabi? Nasa loob na ng Pilipinas ang ICC. At kinakausap na o kumakausap na ng mga kapulisan, no? Para tumestigo laban daw kay Bato de la Rosa. Isa yan, ha? At isa din po sa nakikita ko, mga kababayan, posibleng si dating PNP chief, no? Nicolas Torre III ang iatas o ang ilagay doon po sa mga uhuli, doon sa mga politiko na wala pong ibang ginawa kung hindi magnakaw sa pera ng bayan. Di ba? Ngayon ho, mga bossing, basahin natin to. Remulla Torre posibleng bigyan ng bagong posisyon. Ngayon, babasahin ko ha. Kinukonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos na italaga sa ibang posisyon ang sinibak na hepe ng Philippine National Police, no? Na si General Nicolas Torre III. The President, tingnan nyo ho ang tiwala ng Pangulo ha. The President is considering him for another position in government. We will know soon if General Torre will accept. Tingin ko ho, tatanggapin ho yan, mga kababayan. Papalipas lang ng oras. No? Lahat naman ho lahat naman po nandoon sa estado ng ng nagtatanong, ano kaya ang susunod na kabanata? Kaso ho, tayo bilang nagre-reaction po, no, sa mga bali-balita, lalong-lalo na sa politika, yun po ang tingin natin na kay General Torre ang huling halakhak pa din. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, no, nandiyan ka pala. May binalita si Mr. Mike Abe, pati din daw si Attorney Claire, nagkaroon na rin ng issue sa Malacanang. Pero di sinabi kung anong issue.
Kaso ang tingin natin, ang nakikita natin na kay General Torre ang huling halakhak, mga kababayan. 'Di po ba? Lahat po. Kasi habang nagsasalita po si John Vic Remulla, 'no, inaantay ko po ano kaya sasabihin nito. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit po ni-relieve, 'no, hindi ho dismiss, relieve. Kung bakit ni-relieve si General Torre. Hmm. Kaya tayo mga kababayan, lahat po ay kumbaga nag-iisip. Kaso ho, ang naiisip ko, positibo pa din po para kay General Torre. Isa nga po, yan, tama, si Ma'am Virginia Floresca, baka anti-corruption czar si General Torre. Isa din ho yan, mga bossing. Di ba? At meron ding mga nakakapag-isip, baka NBI director. Ang sinabi naman ng iba, hindi ubra yan kasi hindi lawyer. Hindi lawyer si General Torre. Naalala ko ho, mga kababayan, yung Eric Distor, kung hindi ako nagkakamali o kung mali man ho ako, correct nyo na lang ako, yung Eric Distor na si Duterte ang nagtalaga, mukhang hindi naman po din ano yun, abogado, mga bossing. Di ba? So lahat to lahat, mga boss chief mo sir, posible, no? Pwedeng ayan nga po, tagahuli ng mga politiko o yung mga nakaupo sa gobyerno ng Pilipinas na wala pong ibang inatupag kundi ang magnakaw sa kaban ng bayan. Or baka, no, pinakalis ito. Baka NBI director. Dahil nga merong mga nakaupo na mga NBI director na mga hindi naman abogado. Or baka baka nga ipapa-aresto muna yung dalawa kapag kalabas ng warrant of arrest, si Bungo at si Bato de la Rosa. Or baka ulit. Syempre hanggang ganyan lang naman ho tayo, puro baka, di ba? Baka isasakay muna si Buloyski sa eroplano papunta sa Estados Unidos. O di ba? Kasi mga kababayan, naalala nyo, hinihingi na po ng Estados Unidos yung si Kibuloy dahil matagal nang wanted sa kanila. Yan, di ba? Ulitin ko, kaya lahat baka mga bossing kasi lahat naman tayo walang kasiguraduhan. Yung iba negatibo ang iniisip nila, tayo po positibo yung nakikita natin. Di ba? Ngayon naman mga boss, no? Iwanan ko na 'yan. Dakuin muna natin yung Jesus is Lord o Joel is Lord. Ito mga bossing, aalisin ko muna ito. No?